Hello, magandang good evening po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. 6:45 po ng gabi. Kagigising ko lang mga 6:15 kanina. Jet lag pa po ako. Yung oras ng katawan ko is oras pa ng Pilipinas. So, tulog ako sa araw at gising ako sa gabi. Pero ini-expect ko na magigising ako the whole night like in the past. Pero dahil yata sa pagod ko sa Pilipinas, yung mula kasi nung dumating ako doon ng November 4 hanggang umalis ako, wala pa pong pahinga talagang everyday dahil sa mga kinakailangan sa pagpapagawa ng bahay. Yung mga namimili tayo almost everyday at nakakapagod po kahit ikaw ay nakaupo lang sa sasakyan is nakakapagod po siya. Kaya from November 4 na dumating ako doon, araw-araw po yan hanggang nakabalik dito sa US is talagang sobrang pagod. Kaya siguro ngayon pagdating ko dito, halos natutulog ako ng 24 hours a day. Siguro nagigising lang ako para manood ng TV, mga 2 hours kamo yan, kakain. So, pagpalya mo na 20 hours a day ang tulog ko. I'm here already. This is my second day dito sa US. At yun nga po, nakatulong po talaga sa akin yung dahon ng bayabas na iniinom ko sa Pilipinas. Ang laki ng diferensya ng pakiramdam ko sa aking tiyan. Kasi meron akong yung acid reflux, yung bloatedness, yung malaking tiyan. Medyo bumaba na konting tiyan ko, nawala yung aking pag-acid reflux. And nagdala pa ako dito sa Amerika. So, papakita ko sa inyo. Ayan po. Nagdala tayo ng dahon ng bayabas at dahon ng guyabano. At iniinom at least kahit paano na once a day. I'll try to do it na twice a day. Pero ayan po. So, papakulo lang natin siya. Actually, pinapainit na lang kasi napakulo na rin. Iinitin na lang po natin. And then, what I do is before I eat, I drink it first. Kaya, yan po. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating video, lumipat tayo mula sa aking kitchen. Nandito tayo sa dining room. True and true din po ang style ng dining room namin dito to the living room. Kaya ng sa Pilipinas, ito po, dito tayo ngayon sa area ng dining room. Ang living room namin dito. May nagtatanong pa rin po kahit sinasabi ko na good evening or good morning from Cherry Hill, New Jersey. May nagtatanong po, taga saan po kayo sa US, ma'am? Sa mga nagtatanong po, taga dito po ako sa Cherry Hill, New Jersey. Malapit po kami sa Philadelphia or Pennsylvania. And malapit kami sa Delaware at malapit kami sa New York. Itong mga tatlong states na to na nakapaligid sa amin is drivable po siya. So, nandito ako sa South Jersey, southern part ng New Jersey. At dito sa northern part, doon sa northern part ng New Jersey, andon ang mga maraming mga Pilipino, andon yung buong street is mga Filipino stores, Filipino shops. Doon po yun sa North Jersey. Dito sa South Jersey naman, medyo hindi crowded ang area dito sa amin, sa South Jersey. May mga Filipino stores. Kung hindi ako nagkakamali dito sa South, is one, nabibilang? 1, 2, 3. May mga restaurants, Filipino restaurants din. At meron na rin siyang grocery, mga ganon. Very famous dito ang Manila Cafe, Reytas, dati Barrio Fiesta pero nagsara na po sila. Yun, kung gusto mong mag-order ng mga Filipino food, meron po
saan pa ba kayo? Sa Tropical Hut, yon. Ano pa bang ibang mga Filipino store and restaurant dito sa banda namin? But, for example, sa mga events, kapag wala kang time magluto at nasa kayo mag-asawa both ay working, so walang time mag-cook, ang ginagawa na lang namin is if we want to serve Filipino dish, nag-order na lang po kami ng mga isang mga foil at nagluluto mo kami, konti na lang. Kasi alam niyo naman na pag dito sa Amerika, affordable ang mga pagkain. So, maraming handa talaga ang mga tao, mga Pilipino dito kapag may mga okasyon. Hindi bababa sa 10 na menu ang or 10 menu ang nasa table, bukod pa ang mga dessert. So, again, like I said, kasi affordable po ikumpara sa yung kinikita na nung nasa Pilipinas ako, dahil para sa akin, nag-ooperate pa ako ng dollar into peso. So, para sa akin, mura pa rin ang mga bilihin doon. Of course, ikumpara mo dito. Kung ikaw ay, doon, ang baka sa Pugo, the beef is costing me 320 pesos a kilo. Pag dito, mahal ang 1 pound, so or kalahating kilo almost. Mahal ang 1 pound ng beef at depende yon kung anong part pa ng beef. Kung yung ang tawag yung steak or your shank. So, mahal po dito comparing. Yun nga lang, dahil sa kinikita mo is okay, is very affordable. Pag sa Pilipinas, ikumpara mo yung 320 pesos na 1 kilo ng baka comparing sa minimum salary ng mga taga-Pilipinas, which is from 480 to 550 sa probinsya. Imagine yon, mahal, no? Pag ganun ang gawin mong comparison. But anyways, so ito, nakabalik na po tayo dito. Again, like I said, nag-a-adjust ang aking katawan sa matagal pa akong jet lag. Mga 3 weeks po yan usually. Pero paano ngayon na almost 4 months ako sa Pilipinas? So hopefully not. Sinasabi nga ng asawa ko, tawagan mo ng mga doktor mo, magpa-appointment ka na. Ang kaso mo talaga, tulog na tulog ako during the day. So I asked my husband, give me a couple more days na mag-adjust kasi hindi ko pa mapilit yung mata ko na buksan during the day. Talagang babagsak talagang matutulog ako. Hindi ko talaga siya makontrol. So, antindi po ng jet lag ko. While my husband, he's not really, hindi siya jet lag na ganon, kagrabe. Yes, nakakatulog siya during the day while he was in the Philippines. Pero, panap-nap lang, few minutes lang, buksan niya yung mata niya, he's already good. Whilst me, kaya kong talagang matulog. Or it could be because different dito sa US dahil malamig ngayon. Summertime, winter time. So, medyo nasa basement ako natutulog. Medyo malamig-lamig. Kaya siguro ganun na masarap ang tulog. Kumpara sa Pilipinas na noon lang nagka-aircon ako, which was already lately na malamig-lamig. But aside from that, alam nyo yung mainit talaga. Iba talaga yung pakiramdam ko. Iba yung pag nasa Pilipinas ka, like it's okay to wake up at 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning, tapos nagbubuting-ting na ako doon. Kami ni Delia, yung aking kasama. Kung ano-ano na yung ginagawa namin, mamaya tanghali na. Ang bilis ng oras din kasi may mga ginagawa. Dito, hindi ko pwedeng kumisig ng 4:00 ng madaling araw. At magbuting-ting kasi may mga kasamahan ka naman, na i-consider na mga natutulog pa.
So, yun, malaki po ang diferensya. So, hopefully, I will be able to get back into my US routine soon at para magawa ko yung mga dapat kong gawin, lalong-lalo na mga pagpapa-appointment, pagpunta sa doktor, kung ano-ano pa. At yun nga ang, kung hindi na lang talaga ako naka-schedule for surgery, parang gusto ko pang mag-stay ng konti sa Pilipinas at to do more things dun sa pinapagawa nating bahay doon. Pero yun nga, I need to come back. Kaya, nagpapasalamat ako at nakabalik ng matiwasay kami dito sa Amerika. Yun nga lang, gaya ng vlog ko ng isang gabi, medyo matagal sa immigration, pero nakapasok pa rin ng wala namang problema. Ngayon, during my waking hours, napapanood ko na yung mga coming na in the mid-year ngayong 2025, may mga pagbabago na ang mga pag-traveling ng mga green card holders at kahit pa mga US passports is may mga pagbabago na sa mid-year nitong 2025. So, I was trying to watch yung mga darating na pagbabago. At unang-una na pagbabago dito sa US, which it will be implemented soon, sa May 7, kagaya ng, alam ko marami sa inyo nakakalam, you have to have already that Star ID para yun ang gamitin mo to travel within the US territory, kinakailangan mo yung Star ID na yun. So, isa pa yun na dapat kong palitan habang nandito ako sa Amerika is to renew my driver's license, yung may star na siya. Kaya yung mga magbabalak po na mag-travel within the US, pag may time kayo, gawin nyo na po ang mag-change ng passport nyo sa yung may star na siya. Bago na po siya. At hindi na pwede, kasi dati, you can travel within the US just using your driver's license. Ngayon, kinakailangan mo na yung driver's license na may star. Pero sabi naman na it's okay pa to use your US passport to travel within US. So yun, isa yun sa mga darating na may implement dito sa US. So kapag hindi po kayo aware, just be aware na by May 7, hindi mo na pwedeng gamitin yung regular na driver's license mo kung wala siyang star sa Star ID sa driver's license mo. Okay. Parang yun po. Kaya marami pa po tayong pag-uusapan sa aking pagbabalik dito sa US. Of course, marami na namang magagalit. Po pinagkukumpara ang Pilipinas sa Amerika. Pinagkukumpara pa natin para nalalaman natin ang difference, no? At kung may mga alam kayo sa topic natin, pwede naman kayong mag-suggest, pwede kayong mag-comment. You don't have to be rude about it. Pwede namang maging magalang, no? Tayong mga Pilipino, magagalang tayo. So even sa ating pag-comment, maging magalang lang tayo. Pwede namang kumontra sa sinasabi ko. Pwede namang kumontra sa opinion ng iba. Pero we don't have to be rude about it. We can be nice about it. You know, we can agree to disagree, kumbaga. Kaya yun po, maraming salamat. Salamat po sa patuloy niyong panonood ng ating maliit na channel. Pero patuloy po sana kayong mag-like, mag-comment, at huwag po kayong mag-skip ads dahil po maliit lang ang ating channel, pero may mga naibibigay na lessons. Kahit pa sabihin natin na isa, dalawang tao ang natututo, that's still a big deal for those 1 and 2 person. And then those 1 and 2 person can share it to others. Kaya maraming salamat po kayo magsawa. Hopefully bukas kung gising ako, ay ibibideo ko during the day ang bahay ko dito.
Pero ngayon kasi gabi, so hindi maganda yung magiging what do you call this? Effect. Mas maganda pag araw para kita nyo talaga. As you see, there are also pin lights here. Kaya ng bahay namin sa Pilipinas. Because my husband likes these lights. Yeah. Gusto niya ng mga pin lights na yan. Ayan. So, babalik po tayo bukas. Please continue to watch. Thank you so much.